Magandang araw mga ma'am sir, at ngayon nga ay ang ating ikatlong araw para sa ating solo Panay Island Loop segment. Tara at panoorin natin ang ating paglalakbay at alamin ang mga kwento. At 5:20 nga ng umaga ay umalis na tayo dito sa Jaymas Cove dito sa bayan ng San Joaquin. Let's go! Let's na tayo. Sorry sa gagamba. Grabe, bilis. May gagamba na agad May gagamba na agad. Overnight pa lang. Morning kasi dalawadaan dito. At pagdating nga natin dito sa Barangay Tiolas ay makikita natin ang sangandaan na ito. Kapag kumanan tayo dito ay madadaanan natin ang kabundukan ng Iloilo at ng Antique. At mas mapapaikli sana nito ang ating biyahe para makatawid sa probinsya ng Antique. At dahil nga coastal areas ang ating naplanong dadaanan, dito tayo sa kaliwa dadaan. At ating tutumbukin ang bayan ng Aninii, ang unang bayan na ating madadaanan sa probinsya ng Antique. At sa mga video ngang ito, wala akong masyadong nilalagay na mga musiko upang mas lalo ninyong maririnig kung ano ang tunay na tunog ng bawat lugar na nadadaanan ko. Gusto kong ibahagi ang kapayapaan ng bawat lugar, huni ng mga ibon, insekto, at natural na tunog ng kalikasan na meron pa tayo at wala na sa ibang lugar. Maganda sana yung coastline, kaso nga lang gabi, hindi pa natin makikita. Beachfront, dami dito. Saan tayo galing Barangay Igkon daw. At noong medyo lumiwanag na nga ay nakikita na natin itong kagandahan ng lugar. Wow. Welcome to Antique. Antique na tayo.
Ang Antique ay matatagpuan sa western side ng Panay Island at ang dagat naman na nasa gilid nito ay ang Sulu Sea. At ang Antique ay isa sa may pinakamayaman na kasaysayan. At dito rin sa Antique matatagpuan ang lugar kung saan nagtagpo sina Dato Puti na galing Borneo at leader ng mga Ati na si Dato Marikudo. At dahil nga puro dagat ang kahabaan ng probinsya ng Antique at umaabot ng 244 na kilometro, may kabundukan naman na umaabot ng 170 kilometro. Ay ito ang halos makikita natin sa mga bidyong ito. At dahil di pa tayo nakapag-almusal, ay dito na muna tayo kakain. Ito ay ang Rovel Resto Bar na matatagpuan din dito sa bayan ng Aninii. Sir, may coffee kayo, sir? May coffee. May coffee. Walang coffee. Langanan pa ba? Basta. Sige. Video ano pa eh. Isang na. Ilang. Baka hindi mo makakain. Video may ano pa eh. Matigas pa. Okay lang.
At dito nga natin na-meet sina Sir Ralph at si Sir Robert. Si Sir Robert ang nakapula ang may-ari ng kainan. Sunset.
dito nga natin maladaanan ang nakakatuwa at makatotohanan ng karatula ng sementeryong ito. So ito daw yung landing site ng first Malayan settlers noong 1200 AD. Itong place na to, so Hamtik. Okay. Ito yung parang salakot. So antique na itong salakot na to. At dito nga ang naging landing site ng mga Malayan na tumakas galing sa Borneo na pinamumunuan ni Dato Puti. At kasama ang siyam pang ibang mga dato kasama ang kanilang mga pamilya. Dito sila napadpad gamit ang kanilang mga balangay at dito rin nila nakilala si Dato Marikudo, ang leader ng mga ati. Bilang alay ay nagbigay ang mga Malayan ng pinaniniwalaang purong gintong sa lakot. Nagbigay din sila ng mga mamahaling alahas at mamahaling mga damit. At bilang pagtanggap ni Dato Marikudo, ibinigay niya ang kapatagan at lumipat sila sa kabundukan dahil naniniwala sila na sagrado ang kabundukan para sa mga dayo. Robinson's Place. San Jose Antique. Let's go. Smarter, Antique. cleaner, and stronger. Introducing the first Philippine polymer manufacturing. At noong napadaan nga tayo dito sa Barangay San Pedro, bayan ng San Jose de Buenavista at sa probinsya pa rin ng Antique, napansin natin itong luma at sirang simbahan. At napag-alaman nga natin na ito ay ang original na San Pedro Parish Church. At ayon nga sa kwento, ang original na bubong nito ay yari sa Kugon. At ito ay aksidenteng nasunog ng alaga ng isang pari na isang unggoy. At simula noon, hindi na naayos ang simbahan at nasira pa ito lalo noong World War II. Tara at tingnan natin kung anong makikita natin sa mga gilid nito. Kaluma. Parang panahon pa yata ng Kastila yung mga to. Mga building nila. Pero
Para kang bumalik sa ano, sa nakalipas. Nakalipas. Para kang nakabalik sa nakaraan. Galing. Galing, ganda ng lugar. At sa ganda nga ng lugar na ito, ay para tayong nag-time travel sa nakaraan. Para sa mga dating ano, dating building. Binahay na siya ng mga ibon. At kung mapapansin nga natin dito, ay meron ng bagong istruktura na inilagay upang hindi tuluyang gumuho at mas mapatibay ang lumang simbahan. Ilang taon na itong mga upuan na to. Hindi ba? Baka 50 year na rin to.
Leon Bilison Antique. Karitan. I love Karitan. There's a place like this here. At mapapa-English ka na lang talaga sa ganda ng Pilipinas.
Sa totoo lang, hindi na natin kailangan mga ibang bansa para makakita ng mga magagandang lugar. Ito ay ang Kangaranan Bridge na matatagpuan sa Bugasong, Antique. Ito ay may haba 656 na metro at pangalawa naman sa pinakamahabang tulay sa buong Panay Island.
Lalo na sa mga Bicolano dyan. Bicolano din sir eh. Taga Bicol, mga Albay yan. So ayan, pag nagpanay loop kayo, dito kayo kumain. Yan o, Duck View. Makikita nyo yan. Ito nung unang luto Bicol Express, dami naghanap. Oh, Bicol Express. Ayan, sige. Banat na ulit tayo. Alright. Punta na tayo ng ano, Tibiao tsaka Kulasi. Ayan o, pag nakita yung mga bundok na yan, sa likod pa tayo niyan. Iikot pa tayong pa ganun. Kaliwa. Kaliwa tayo dun. Ikutin natin yung bundok na yan bago tayo makauwi. Ayos. Let's go. At sa dami nga ng lugar na magaganda dito sa probinsya ng Antique ay halos ayaw na nating sumipa. Na tila baga gusto na lang natin pumirme sa isang lugar at pagmasdan na lamang ang mga tanawin. Ngunit ang biyaheng ito ay parang buhay din natin. Upang mas marami tayong makita at mapuntahan ay kailangan nating kumilos at magpatuloy lamang sa ating mga ginagawa sa buhay. Alright. Gagabihin na naman tayo. Gagabihin na naman. Layo pa tayo. Wala pa tayong Pandan. Gahanap ulit tayo ng matutuluyan tonight. Alright. Let's go. Dito na nga tayo inabutan ng dilim sa bayan ng Sibaste. Dito tayo maghahanap ng ating matutuluyan upang ipagpatuloy ang huling araw ng ating Panay Island Loop. At dito nga ay may nahanap tayong matutuluyan na napakabait ang mga may-ari. Mula highway ay sinamahan pa tayo papasok sa kanila. Medyo looban ang lugar na ito, kaya pag nadayo kayo sa lugar ay hanapin nyo na lang ang J&P Beach House. Hindi ko masyado makita ang kagandahan ng lugar dahil gabi na tayong dumating sa lugar na ito. Ngunit dama ko naman ang kagandahang loob ng mga may-ari ng resort na ito. Oh. So dito pala.
At dito na nga tayo sa ating tutuluyan ngayong gabi. At pinagpala nga tayo dahil kwarto lamang ang ating nirentahan pero buong bahay na ang binigay sa atin. Good evening guys. Tingnan nyo ito. Hindi na kwarto yung narentahan ko. Kundi na ito. Bahay na siya. Tsaka masasabi ko napakabait nila ma'am. Nila sir. Yung pamilya nila. Hindi ko na tinanong kung anong apelyido nila or anong name nila. Kasi I know private person sila. So wala naman tayong business sa kanila na na kung ano man. Kailan naman talaga natin dito is mag-rent lang tayo ng room. Kaya hindi ko na rin nagawang mabidyoan sila sir tsaka sila ma'am para na rin sa privacy nila. Ang bait nila, grabe sobra, bait nila. Nakipagpintuan po ako sa kanila. In-invite nila ako makipagpintuan din sa nila. Sa tampayan nila dun sa may tabing dagat. Ang saya nila, buo pa rin sila. Hanggang ngayon sama-sama pa rin sila. Sana hanggang yung lahat ng pamilya, no? So, yun lang.